Ayan, wait lang po natin makaupo ang lahat. May upuan pa po dito, dalawa, sa unahan. Meron pa po sa likod. Ayan. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Pag meron kang katabi na medyo bago yung mukha sa'yo, sabihin mo, welcome home. Kamusta po kayong lahat? J1 Culture. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. I'm not extreme. Amen. Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Pwede po ba natin palakpakan muli si Lord? Nakikisabi ng seryoso sa katabi, huwag pala seryoso, nakangiti sa katabi, sabihin nyo, masaya ako, nandito ka. Pati yung nasa likod, sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Okay, parang humaba yata yung parang nagchismisa na yata. So simulan na po natin to. Isa sa dapat ng palitan at dapat ng baguhin sa buhay ng tao ay yung laging malulungkutin. Yan ang dapat palitan na. Yung pagiging malulungkutin. Tandaan, pwedeng maraming dahilan para maging malungkot, pero mas maraming dahilan para maging masaya. Mas maraming dahilan para ikaw ay ngumiti. At bilang Kristiyano, kung usapang joy, sabi niyo nga po, joy, one of the most quoted verse na ginagamit ng mga Christian ay ito. Nehemiah chapter 8 verse 10 sa NIV version or NIV. For the joy of the Lord is your strength. Sino mo itong laging nakikita o naririnig? Oh, wala yata. Sabi mo sa akin, basa ka naman. Lagi po yan sinasabi, for the joy of the Lord is your strength. Ano bang kahulugan nito? Pag-usapan nga po natin, ang title po na share ko ngayon ay, The Joy of the Lord is your strength. Hayaan nyo po na ma-explain ko po ito sa inyo ng mabuti sa biyaya ni Lord. Ano ba talagang ibig sabihin ng the joy of the Lord is your strength? Paano mangyayari yon? Paano mangyayari na yung joy of the Lord ay magiging strength mo? At ano bang ibig sabihin ng the joy of the Lord? Medyo kailangan pag-aralan natin mabuti. Kasi ginamit sa Nehemiah 8 verse 10. Simulan po natin sa story bago po sinabi ito ni Ezra. Nagkaroon po ng pagtitipon ng mga tao. So nag-gather po yung mga tao at binasa ni Ezra ang God's law sa kanila. So may nag-preach, parang ganito. Nung nag-preach si Ezra, ay doon na-realize ng mga tao kung gaano na sila kalayo at gaano na sila kasama. Then, nagsimula silang umiyak habang humihingi ng tawad kay Lord. Sino dito yung nakarating ka sa lugar na to nung nagpipreach si pastor, medyo tinatamaan ka sa loob? Sino dito yung nakarating dito, nakaupo ka dyan, sabi mo, parang kilala ako ni pastor. Parang ako yung sinasabi niya. Na-experience po ba yan? Ganyan yung nangyari doon sa mga tao. At sila po yung nag-iyakan at humingi ng tawad kay Lord. Ang tagal-tagal nila umiiyak, humingi ng tawad. Pero sinabihan sila ni Ezra
ni Nehemiah at ng mga Levita na huwag silang manatili sa kalungkutan dahil sa kanilang kasalanan. Sinabihan silang napatawad na kayo ng Diyos. Pinatawad na kayo. Instead na manatili sa kalungkutan, ay magsimula silang mag-rejoice. Kaya biglang sinabi doon sa verse, makikibalik nga po ng verse, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Sabihin mo nga sa katabi mo, tahan na. Huwag na malungkot. Tama na, okay na. Pastor, ano po ba yung ibig sabihin ng the joy of the Lord? There are two ways to understand the joy of the Lord. Kailangan maunawaan mo to bago mo to gamitin. Kailangan naintindihan mo to bago mo gamitin. Ano ba ibig sabihin nito? At dalawang paraan para ipaliwanag ito. Una, the joy that comes from the Lord. Kanina daw nagmumula ang joy? Okay, maganda nang maliwanag ha. Ang joy or tunay na joy ay nagmumula sa Diyos. Last Sunday, pinag-usapan natin na ang joy ay hindi nakabase sa kalagayan, kundi sa ugnayan kay Lord. Yes, hindi ang kalagayan mo or sitwasyon mo or kung saan ka man kinukuha or saan mo man kinukuha ang kasiyahan, hindi doon nakasalalay, kundi dapat kay Lord mismo. Psalm 16 verse 11 na New King James Version. Sabi po dyan, you will show me the path. In your presence, there is fullness of joy. Take note ha, in your presence, there is fullness of joy. Ano yung fullness? Puno. Puno. May kapunuan. At your right hand are pleasures forevermore. Parang kanta yata yan ha. Imagine, ang ino-offer ni Lord na joy ay hindi half. Hindi konti lang. Hindi patikim lang, kundi fullness of joy. Hindi temporary or instant, kundi forevermore. Imagine mo yan. Kaya hindi po yan nahahanap sa tao lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, masaya ako sa'yo. Pero ang kapunuan ng kasayahan ko kay Lord. Okay? Masaya ka dyan sa katabi mo, lagi mong kasama. Pero ako'y napupuno dahil ni Lord. Okay? Dahil ni Lord. Sa Diyos mo lang matatagpuan ng ganitong klase ng joy. Yung full at pang forever. This joy is not based on money or success. It comes from knowing that God is with us. Hindi pwedeng pag may pera masaya, pag wala malungkot. Hindi ganon. Dahil pwede namang masaya kahit wala, dahil alam mong may parating, dahil God will provide. Hindi ka niya pababayaan. Huwag nga nakabase sa meron at sa wala. Pag meron, pag wala, pwede pa naman yun. Anong joy yan? Temporary? Pag kay Lord mo kinuha, wala, okay lang, may parating, God will provide. Oh, kapag successful, masaya. Kapag nag-fail, malungkot. Hindi ganon. Pwede namang gamitin ng Diyos ang failure para sa mas malaking tagumpay. Di ba? Hindi pwedeng kung ano nangyayari, doon ka lang nakabase ang joy mo. Pwede namang gamitin ng Diyos yung mga failures na yan para dalhin ka sa mas magandang tagumpay. Mas malaki. Kapag nangyari ang iniisip, masaya. Siyempre, nangyari ang iniisip ko. Masaya ako. Paano kapag hindi nangyari ang iniisip mo? Malungkot. Ano ba naman yan? Hindi ganon. Sabi mo nga, hindi ganon. Dahil pwede namang pagtagni-tagniin ni Lord ang lahat ng pangyayari para sa ikabubuti mo. Amen? Kaya dapat si Lord ang pinagbubuhatan ng lahat ng joy mo.
Sa Kanya mo yun kinukuha. Hindi dyan sa katabi mo. Kay Lord. Ang joy ay kinukuha kay Lord. Not your emotions, not your feelings, and not your thoughts or iniisip. Kung minsan nga or malimit pa nga, yung emosyon, yung nararamdaman, yung iniisip mo, yun nga ang madalas na nagpapalungkot sa'yo. Pansinin mo, isipin mo bukas walang baon. Masaya ka kaya? Di ba nakakalungkot yung iniisip mo talaga nagpapalungkot sa'yo? Halimbawa, yung mga estudyante naka-uniform, hindi ka nasabihan. Na naka-uniform pala. Alam, malungkot ka. Hindi kasi sitwasyon naka-base. Pwede naman wala kang uniform ngayon dahil mukhang graduate ka na, graduate ka na. Ano? Depende sa iniisip. At alam mo, yung mga emosyon na yan, huwag kang naka-base dyan ha. Yung nararamdaman yung iniisip, huwag naka-base dyan. Malimit, nagpapalungkot dyan sa atin. Ang dami-daming i-offer ni Satan sa mundong ito na fake joy. Sabi niyo, fake joy. Fake. Kaya kahit anong i-offer ay huwag mong tatanggapin. Because si Lord lang ang source ng mga bagay na tunay na magpapasaya sa'yo. Anong joy yon? Full and forever. Kasabi kanina, nakalagay dyan, full forever. Imagine mo, 2F. Diba? Full and forever. Job 29 verse 18. I thought, ayan na, iniisip I thought, surely I will die surrounded by my family after a long, good life. Imagine mo ang iniisip niyan. Sa palagay mo, ano kayang feelings ng nag-iisip niyan? Siyempre, masaya. Why? Kasi ang isip niya, siya daw po ay mamamatay na kasama ang kanyang buong family na may mahaba at magbuting buhay. Yan ang iniisip niya. Hindi naman mahalaga kung mangyari yan. Iniisip pa lang yan, no? Or hindi. Mangyari o hindi. Ang mahalaga ay yung ngayon na ang feeling niya ay maganda at masaya. Ako'y lalaking pogi. Ako'y lalaking mayaman. Ano nang napapasin niyo sa akin? Ngumingiti ako. Marami akong pera sa bulsa. Hindi mahalaga kung mangyari o hindi. Ang mahalaga, masaya ako ngayon. Pero kung ang iniisip mo'y kabaliktaran, ano iniisip mo? Kung ang iniisip mo'y, malapit na akong mamatay. Kat. Maghihirap ako. Kat. Ano mangyayari sa'yo? Ay di malulungkot ka nga. Mag-isip ka nga ng magandang bagay ngayon. Alam mo, hirap na hirap ka. Hindi ka kasi sanay. Mag-isip ka ng mabubuting bagay, magiging masaya ka. Ang isipin mo, mamaya may manlilibre sa'yo ng Starbucks. Hindi mahalaga kung mangyari o hindi. Ang mahalaga, masaya ka ngayon. Di ba? Kayo naman, ang iniisip, parang hindi na ako magtatagumpay. Ganito na lang ako lagi. Naku po, malulungkot ka nga. Sa isip niya nagsisimula. Pwede mo namang isipin yung kabaliktaran, yung mas maganda. Pwede mo namang piliin ang iniisip mo. At kung yun ang iniisip mo, at matupad o hindi matupad, at least nag-isip ka ng masaya. Amen? Amen. Sasakay ako sa Land Cruiser na akin. Ay, madumi ang paa ako. At least ngayong oras daw, masaya ako. Hindi man mangyari o mangyari, masaya ako ngayon. Bakit ang iniisip ko, masayang bagay? Ikaw na di ko mag-isip ng nakamukmuk, madilim, pangit, kulang-kulang. Sige, isipin mo yan. Malulungkot ka nga, kasi sa isip pa lang, hindi ka na nagsasaya. O, mag-isip ka kayo ng masaya ka. Sige, isipin mo yung iniwan ka, sige. Isipin mo yung 3 at 5, sige. Isipin mo yung kulang ang sahod, sige. Malulungkot ka nga, isip pa lang, palungkot na agad. Isipin mo yung masasayang bagay. Amen? Amen. Sabi mo sa partner, itaboy mo ang kalungkutan. Huwag mong isipin yan.
Kaya dapat joy comes from the Lord. Hindi sa emosyon, hindi sa feelings, hindi sa iniisip mo. Sabi ng isa, paano ako magiging masaya? Because of the Lord. Bakit ako magiging masaya? Because of the Lord ulit. May magandang plano si Lord, period. Not because of what happens in your marriage. Kung medyo may problem. Not because of the happenings in your relationships. The happenings in your business. The happenings in the Senate. Baka nga lumungkot ka. Kung yun lagi ang iniisip mo, sino ka nagsasabi sa mga ito na totoo? Sino ka nagnakaw sa hindi? Lagi mo nang iniisip yun, hindi malulungkot ka nga. Ang isipin mo, wala din naman mangyayari pag iniisip mo yun. Huwag mong isipin kung ano yung nararamdaman mo, not because of what happens in your body. Masakit na, are, lahat na sumakit. Eh di malulungkot ka nga kapag yan ang inisip mo. Kasi sasama po yung, walang laman ng wallet, wala na, walang pambayad sa ganito. Eh di malulungkot ka nga. Meron akong babasahin sa yung verse ha. Makikipicturean para sa'yo na to. Magiging masaya ka na dito. Pastor, yun nga ang nangyayari ngayon. Anong gagawin ko? Yan lang ang kita mo. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Nehemiah chapter 8 verse 10 ng ERV version. Don't be sad. Sigawan mo nga yung katabi mo. Don't be sad. Anong sabi dyan? This is a special day of the Lord. And He will make you happy and strong. Kung hindi ka man happy, then may pangakong He will make you happy. Ba. Ang sabi yan, He will. Kung malungkot ka ngayon, He will make you happy. Kung kulang, He will make you happy. Panghawakan mo ang Nehemiah 8:10, He will. Kung hindi ka man happy, then may pangakong He will make you happy. Kung may nangyayari sa'yo at hindi sapat para pasayahin ka, kung may mga pangyayaring hindi sapat para maging masaya ka, then ating tingnan ang pangakong He will make you happy. Gagawin ka niyang masaya. Bibigyan ka niya ng joy. This is the hidden meaning nung first, that the joy comes from the Lord. Si Lord mismo ang magbibigay ng ikakasaya mo. Alam mo, yung He will make you happy, yan ay sapat para pasayahin ka. Malungkot ka ngayon, okay lang. Kasi mamaya, si Lord, gagawin niya akong masaya. He will make me happy. Sabi mo nga ulit sa katabi, partner, pag ikaw ay hindi pa sumaya, at umaasa ka pa din sa Kanya, malulungkot ka nga. Yung mga magsasabi magbabayad ng utang, huwag mo yung aasahan. Sabihin mo, the joy will make me happy. Amen? Amen. Ikaw baga, nagtiwala ka sa tao? Ibang preaching yan. Naunawaan nyo? The joy that comes from the Lord. Si Lord ang magbibigay ng joy na hinahanap mo. Kakaiba ito, hindi mo ito makukuha, makikita sa mundo. Napansin mo nung pumasok ka sa church na ito, pagpasok mo pa lang, parang medyo nakakakilabot ng konti. Konti pala, konti. Tapos parang pag na-awit sila, parang bang nare-refresh ka. Hindi mo nakikita yan sa iba, kahit pa nasa mall ka, iba pa rin. Kumakanta sila dito, pero parang, ano yun, tumutulo na yung luha mo. Hindi mo alam, di ba? Tandaan, hindi lahat ng umiiyak ay malungkot. Ang ibang umiiyak, sobrang saya. Di ba? Iba pag si Lord ang nagbigay ng joy, umaawit pa lang pero naiiyak ka na. Sinabihan ni Ezra yung mga tao, huwag na kayong umiyak, napatawad na kayo. Let's celebrate! Sabi ni Ezra. Yan yung pagkakataon na binanggit niya yung verse na yan. Be happy. Shout. Jump. Kanina, kala ko tatalon-talon na kayo kanina eh. Medyo nagpipigil pa yung iba.
Ay, ganun lang pala dapat. Nakikitulad lang pala sa iba. Hindi Pag nag-worship, nag-praise and worship kay Lord, walang pakialaman. Kanya-kanya yan. Kanya-kanyang trip. Amen? Sabi mo sa kanila, partner, mamaya, magsasaya ako. Huwag kang KJ. Okay? Yung iba naman saya-saya, oh! Praise! Sabi sa, alam mo ang KJ mo, sumama ka, makisaya ka. Iisa lang ang buhay. Makisaya ka, kapatid. Pag mamaya may katabi kang ganyan, hawakan mo sa kamay. Praise! Kulang sa sigla. Para bang nabubuhay ng pa-impyerno pa siya. Ay, iniligtas na nga, palangit na nga. Tapos, pag may hinawakan kang isa, hindi nagsaya, yung katabi, hawakan mo din yung kabilang kamay. Amen. Alam niyo na gagawin mamaya, ha? Masyado malulungkutin yan. Para man nung binugahan ng Panginoon ng hangin, yung parang bad breath ang pumunta sa kanya. Okay, praise God. Mamaya pag yan hindi sumayaw mamaya, hindi kumanta, hindi nagtatalo sa Panginoon, ako, grabe na ang buhay niyan. Iisa na nga, pinalungkot pa. Sabi mo sa tabi mo, iisa ng buhay mo. Huwag mo naman sayangin. Maging masaya ka naman. Okay, tuloy tayo. Second, the Lord's own joy over His people. Ito ang hindi common na alam nila kasi, the joy of the Lord is my strength. Ibig sabihin, ang joy ko nagmumula sa Panginoon. Kinukuha kay Lord, hindi sa emosyon, sa nangyayari kay Lord lang, yung number 1. Yun ang alam ng marami, pero ito kakaiba to. Number 2, the Lord's own joy over His people. Anong ibig sabihin? Yes, tama kayo nang narinig. God's delight in His people. Alam mo, nung naiintindihan ko to, habang pala ako'y nagpe-praise and worship, nananalangin sa Panginoon, ang Diyos ay nakangiti sa akin. Akala mo naman lagi, galit ang Diyos eh. Para lagi kang papaluin. Panginoon, nagkasala ako, may dalang pangano. Akala mo ganyan ang Panginoon? No! Makinig ka mabuti mag-iibang pananaw mo dito. Luke 15 verse 10. Tignan niyo po ito. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Ano nangyayari sa kalangitan? Nag-iiyakan ba? Mga tao sa lupa nag-iiyakan, pero sa langit may nagdiriwang. Kaya kung ikaw ay nagsisisi, kumanda ka, magsaya ka. Bakit? Ang langit nag-celebrate dahil may isang anak na lumapit muli sa Panginoon. May kagalakan Imagine, may kagalakan. Kaya kung ikaw ay lumalapit sa trono ng biyaya, ang langit nagse-celebrate. Tapos nagse-celebrate yung langit. Grabe, nagsasayaw yung mga anghel. Tapos yung Kristiyano, alungkot. Pwede ba naman yun? Makisaya ka. Kung ang anghel ay may kagalakan sa isang taong tumalikod sa kanyang kasalanan, what more ang Diyos ang hindi magkaroon ng higit na kagalakan? Kasi yung anak niya bumalik na. Yung anak niya, bumabalik na. Ikaw yun. Ang Diyos ay masaya sa mga taong nagsisik sa Kanya. Masaya siya. Ang Diyos ay masaya sa mga taong sumasamba sa Kanya. Pero alam mo ba na bago mo pakantahan ang Diyos, bago mo umawit kay Lord kanina, bago ka pa mag-worship sa Panginoon, bago ka pa mag-praise sa Panginoon, ang Diyos ang unang umaawit sa iyo. Pastor, tunay. Kala ko ako lang yung nag-worship sa lupa. Pati ba si Lord, kinakantahan din ako? May verse. Pakinig ka mabuti Zephaniah 3:17. Gumamit ng kakaibang book yan Zephaniah, the Lord your God is with you. He is mighty to save. Nasa pala verse ba? He is mighty to save. Next na tayo. He will take great delight in you. Grabe, nakangiti ang Panginoon sa'yo.
He will quiet you with His love. Tahan na anak, ito ang pag-ibig ko. Iyak ka nang iyak, lungkot-lungkutan ka. Huwag ka malungkot. He will rejoice over you with singing. Aba! Kaya bago ka pa umawit kay Lord, may unang umaawit si Lord John. Ayan na ang aking anak, ayan na ang aking anak, nagsisisi na. Ang Diyos muna ang nauna bago ikaw naman. Kala mo ikaw lagi nagbibigay sa Panginoon. Si Lord muna una. At tandaan mo, lahat na kumakanta masaya. Yung kumakanta, pagpapala, ako'y lubos. Bakit kumakanta? Masaya kasi. Ganon din si Lord sa atin. Kumakanta siya sa kalangitan kasi masaya siya. Kinakantahan niya yung anak niya nasa lupa. Na nagsisisi, lumalapit, naghahanap, nagsisik sa kanya. Masaya ang Diyos sa'yo. Sabi mo sa tayo, masaya ang Diyos sa'yo. Kahit ganyan ka. Kaseryoso, masaya si Lord sa'yo. Kahit ganyan ka, medyo malungkot ka ng mga past days, masaya ang Diyos sa'yo. Why? Kasi hinahanap mo siya ngayon. Kasi ikaw, ang talayo-layo mo noon, ngayon malapit ka na. Amen. Imagine a loving father smiling with a delight over his child while singing. Woo! Alam mo, yung mga kumakanta, masaya ang puso ng mga yan. Lalo na yung mga nagwo-worship, talagang masaya ang puso ng mga yan. Kaya pala sinabi, the joy of the Lord is my strength. Papasok na tayo sa strength, ha? Nanawaan yung dalawa, ha? Ang joy natin, kinuha natin kay Lord. At pangalawa, masaya si Lord sa atin. Puntahan natin sa strength. The joy of the Lord is your strength. Strength naman tayo. What is strength? The Hebrew word translated to strength can also mean a place of refuge. Alam niyo ba po yung refuge? Fortress, protection, or stronghold. O mga taga-Marikina, anong ginagawa niyo kapag tumaas ang baha sa riverbank? Sa Marikina River. Anong ginagawa niyo? Alam na yan ng army. Sa kayo napunta? Evacuation center. Pagpunta kayo sa evacuation center, this is my safe place. Pumunta sila dun sa lugar na safe. Tama po ba? May lugar na sila ay makakatulog ng mahimbing kasi nasa 4th floor na sila. Hindi naaabuti ng baha. Imagine yan yung strength. Hindi strength na ganito. Hindi ganyan. Ang binibigay na joy ni Lord at yung delight niya sa tao becomes a place of safety, courage, and power. Kapag naroon ka sa joy ni Lord, you are feeling safe. Dahil alam mong masaya ang Diyos sa'yo, you are in a safe place. Anong ibig sabihin? Hindi ka madaling malungkot dahil alam mong may tunay na nagmamahal sa'yo. At tunay na masaya sa'yo. Safe place nga eh. Pag narito ka, para bang ang pakiramdam mo, kasama ko si Lord. Relax lang ako, chill. Hindi ka kayang palungkutin ng sitwasyon. Iwanan ka man, kat. Ipagpalit, kat. Kalimutan, kat. Hindi isama, kat. Hindi bayadan, kat. Hindi i-acknowledge, kat. Hindi pansinin, kat. Hindi ka kayang palungkutin ng mga iyan dahil ikaw ay secured sa pag-ibig ng Diyos. Ikaw ay secured. Hindi ka kayang palungkutin ng mga yan. Siya ang safe place mo. Ano ibig sabihin? You are secure in His love. Therefore, you can remain joyful no matter what happens. Iniwan mo ako? Okay lang, may Diyos akong hindi nang iiwan. Wala sahod? Huwag ka mag-alala, bukas si Lord magkapala ng blessing. Hindi ka kayang palungkutin. Alam mo yung mga taong madaling palungkutin? Si Satanas tuwan-tuwa. Malungkot na naman. Ang dali-dali mong palungkutin. Naagawan ka lang ng isa, lungkot ka agad, iyak ka lang. Wow. Ang dali mong palungkutin. Ang Kristiyanong na kay Lord, hindi madaling palungkutin.
Bumabato ang kaaway sa iyo ng kung ano-ano. Problema. Malungkot ka. Hindi malungkot. God will provide. Binato ka ng ganyan. Nagkasakit ka. The joy of the Lord is my strength. Binato ka ng ganito. Wala yan. Mamaya-maya sabi ng kaaway sa'yo, ano kayang ibabato ko dito para malungkot to? Wala na eh. Wala na may ibato. Yaan mo na kaya. Iiwanan ka na ng kaaway. Bakit? Praktisado ka na sa pagtanggap. Praktisado. Kaya ka naman binabato naman. Enjoy naman sa yung palungkutin kayo. Kaya lagi nalulungkot. Sige pa, more. Umiyak. Isa pa. Umiyak ko lang. Isa pa. Tuwan-tuwa si Satanas sa'yo. Handali mong palungkutin. Kaya naman binato ka ng binato. Alam mo, yung mga talagang secured kay Lord, batuhin ka ng batuhin, okay lang. Mamaya-maya, si Satanas na mananawa sa iyo. Ano ba naman tong taong ito? Lahat na ginawa ko, di man lang naging malungkot eh. Mamaya-maya, sa iba na nga lang ako magpo-focus. Hindi na sa'yo. Bakit? Ang saya-saya mo kasi. Secured ka kasi sa pag-ibig ng Diyos. Okay ka kasi palagi. Hindi ka madaling palungkutin. Sabihin mo sa partner, kung gusto mong umalis si Satanas sa buhay mo, maging masaya ka palagi. Amen. Nasaan ako? Ito ang strength na ino-offer ng Diyos. Kapag naging masaya ka kay Lord, at alam mong nakangiti ang Diyos sa'yo, then, madali nang i-face ang trials. Madali nang i-overcome ang temptation. I-endure ang sufferings ng masaya. Nagsasuffer ka na pero nakangiti ka pa. Bigyan ko kayo example Tignan niyo po ito ito yung verse natin last Sunday. Philippians chapter 4 verse 4. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Dalawang beses sinabi, baka hindi mo naintindihan. Dalawang beses. Di ba pag inumutos yung magulang, suka. Baka kasi magkamali kang bindili. Tama? Ganon din kay Lord. Magala ka. Happy ka dapat. Inuulit. Kasi mahalaga. Alam nyo ba, nung sinulat po yung verse na yan, sino sumulat ng verse na yan? Si Paul, si Apostle Paul. Alam mo ba kung kailan niya sinabi ang magala kayo? Muli, sinasabi ko, magala kayo. Kailan sinabi? Nung nasa bilangguan siya. Nakakulong. Nagsulat ng sa mga taga-Philippians, sinulat niya, magala kayong lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magala kayo. Hello? Nasaan siya? Nasa magagandagang palasyo? Wala. Nasa rehas. Nabakal. Nakakulong nung sinabi niya yan. Imagine mo nakakulong na pero kaya pang pumiti. Magala kayo lagi, ha? Huwag niyo kalalahanin, okay ako dito. Enjoy na ako dito eh. Ang dami nga dito kasama ko, mga daga, ipis. Enjoy nga ako dito eh. Imagine mo yan, taong yan. Nakakulong na, nakangiti pa. Ikaw nga, malayang-malaya. Simangat. Wala na naman sardinas na naman. Hello? Nakakulong yan, nung sinulat yan. Anong ibig ko sabihin? Anong bottom line? Hindi lugar kung saan ka naroroon na magdidikta ng kaligayahan mo, kundi kung sino ang kasama mo. Sino bang kasama mo? Kaya kahit nasaan ka, nasa kalumukan, nasa pagkalugi, nasa iwanan, nasa iyakan, magiging masaya ka. Bakit? Ang kasama ko'y si Lord. Ang kasama ko'y si Lord. Sige, palapakan mo si Lord. Praise God. Kahit nasa bilangguan, magalak. Kahit nasa gitna ng pagsubok ka, bagyo ng buhay, dahil alam mo na si Lord ang safe place mo, magiging masaya ka. Because the joy of the Lord is my strength. Kahit medyo nauubos, nag-iisip ka, parang kukulangin. Paano babayaran? Anong gagawin? Hindi ka kayang palungkutin yan. O, tinan nyo ito ito magandang verse. Habakkuk chapter 3 verse 17. Mga kakaiba ng mga book ang ginamit ko Hindi mga common book. Sige na. Sabi dyan, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak. O, yan na. Hindi daw namumulaklak ang puno ng igos. Ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, walang bunga.
Ang olibo ay hindi nagbubunga or magbubunga. At ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Naku po. Ang kawan ay aalisin sa kulungan. Ano gayon? At hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Oh, puro wala. Bagamat ang likawan ay wala ng pag-asa. Pastor, nasa yan. Gawa-gawaan ko, pandagdag. Bagamat ang puno ng wallet ay walang bunga. Bagamat ang negosyo ay ganyan. Ang relasyon ay ganito. Ang mga sitwasyon ay garine sa Batangas. Garine. Sabi ng mga Batanggenyo, garine. Pagdating ng verse 18 to 19a, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalakasan. Wala nang kakainin nyo. Wala na daw bunga. Wala ring maani. Wala ring makuha sa mga alagang hayop. Pero sabi niya, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ano ibig sabihin ng aking kaligtasan? Ililigtas ka ni Lord. Ikaw naman, pinapakaba ka lang ng konti. Mami, andyan na yung healing. Andyan na yung healing sa wallet. Para kakaiba yun, ano? Andyan na yung healing sa katawan. Sina-challenge ka lang ng konti, pinapakaba ka lang ng konti. Ikaw naman, kabado ka na agad. Magtiwala kay Lord because the joy of the Lord is your strength. Alam naman natin. O sige, isa sa epekto ng kalungkutan ay ito. Ang mga taong malulungkot ay nangihina. Totoo lang. Nakakapanghina kapag laging malungkot. Sino dito yung malungkot pero lakas-lakas mo? Wala, nakakapanghina yan. At ito ang matindi. Ang kalungkutan ay nakakahawa din sa iba. Pansinin mo, pag may malungkot sa bahay nyo, pati ikaw na ganito na rin. Nakakahawa. Kapag ang kasama mo ay malulungkutin, di mo napapansin na aapektuhan ka na. Kaya naman, sa kabaliktaran, ang pagiging masaya ay nagbibigay ng lakas sa iyo. Subukan mong lagi kang masaya, sigurado sisigla ka. Kung ikaw ay masaya, hindi alam ng mga ibang edad dito. Humalakha ka. Kung ikaw ay masaya, ha ha ha. Pag December, ho ho ho. Imagine mo yon. Nakakasigla ang kasiyahan. Pag malungkutin, nakapanghina. Kaya dapat lagi kang masaya. Yung mga taong malungkot, laging nagmumukmok, aamu-amuin, lagi mong titignan-tignan, isasama mo sa okasyon, laging, kain ka na. Ayaw asikasuhin ng sarili. Ayaw kumibo. Laging nasa gilid, nasa sulok. Halika rito. Tatawagin mo pa. Lagi mong isinasama. Lagi mong hikayatin magsalita, mag-join ka naman. Alam mo, nakakapanghina ka ng iba. Parang inihahagis mo ang sarili mo sa bintana at inuobliga mo ang iba, saluhin niyo ako. Aba naman. Parang palulungkitin mo parang palulungkitin mo na lang ang iyong sarili, isinama mo pa ang iba. Sobrang kabigatan naman yan sa iba, lagi ka na lang iisipin. Ba't nakalungkot mo? Ano ga? Sobrang kabigatan ka na sa iba pag malungkutin ka. Tungkulin ka na lang ibang pasayahin ka. Sige, ngiti. Smile. Mami, bibigyan kita dyan ng mouthpiece. Sobrang kabigatan ka sa iba. Pwede ba? Tandaan, may pananagutan tayo sa isa't isa na pag-aani ang buhay ng bawat isa. Kung di man dagdag sa kagaanan, at least hindi ka dagdag sa kabigatan. Hindi ka nakadagdag sa dahil ang lungkot-lungkot mo, pampabigat ka pa.
Pero kung ikaw ay masayahin, kapatid, nakakadagdag ka sa kanila ng hindi mo namamalayan. Alam niyo po, ang church po ito, it is a happy church. Hindi na mo kaya katabi mo kung nakangiti na. Dahil kung hindi, matigas ng microphone. Ang bawat isang taong narinig nakakadagdag sa'yo. Amen po ba? Sino po ditong masaya na part ka ng JA1 Marikina? Pumalakpak nga po. Praise God. O, pinahype ko na, pinasaya ko na. Sa mga mag-aasawa. Sino doon may asawa na? Alam mo, kapag may asawa kayong malulungkutin, alam nyo, napakalaking pabigat nyo sa asawa nyo po. Araw-araw sinusuyo kayo. Araw-araw pasasayahin ka. Araw-araw yung mga reklamo papakinggan ka. Napakalaking pabigat niyan sa kapwa mo at sa asawa mo. Kaya tulong na sa ating asawa na kahit hindi ka ganun kasaya, at least turuan mo sarili mong ngumiti. Mag-smile. Isipin mo na lang laging may selfie. Kahit malungkot ka, pwede ka namang ngumiti. Happiness is a decision. It is a choice. Kaya ka lagi nakasimangot, malungkotin, kasi pasensya ka na, pinili mo yan. Daming pipili, kalungkutan pa. Para sa iyo to, yung malulungkutin dyan, di ko nga alam kung bakit nilagay ko pa ito, wala naman dito nun. Ecclesiastes 3:12. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila, kundi ang magsaya at masayahan habang sila'y nabubuhay. Gusto nyo ganung halimbawa, tayo ay bumalik na kay Lord, nasa lamay na yung mga taong nakasama natin, sasabihin na, alam mo yung taong yan, lagi mapag-isyo, parang lagi na may problema, malulungkutin ng taong iyan. Kasi ngayon ganun ang usapan sa lamay. Pag kayo nakahiga na at kinuha na ni Lord, ang gusto ko namang kwentuhan, alam mo yung tao yan, napakamasasayahin. Di ba pag tinitingnan ko nga, nakangiti. Masayahin yung taong yan. Ang ganda ng usapan kapag ganun. Habang nabubuhay, magpakasaya ka. Kung saan ka masaya, doon ka sumama. Sabi mo sa katabi mo, kaya kita laging kasama kasi masaya ako sa'yo. Huwag sumama sa mga taong palulungkutin ka. Huwag sumama. May nagsabi, Pastor, paano kung asawa ko or magulang ko? Ang lagi kong kasama. Okay, para sa inyo to. Pwede mo namang kasama sila, pero pwedeng turuan ng sarili na wag nang pansinin ang mga bagay na nagpapapansin, lalo na kung kalungkutan. Wag mo laging pansinin kung ikay malungkot ako, hindi. Alam mo, mamaya pag hindi mo na pinapansin, hindi na magpapapansin. Mamaya-maya, masaya na rin siya. Ba't ako hindi mo, hindi mo man ako inaamo? Lagi nang gayon. Kapag may dumating na kalungkutan, dapat itinataboy. Sabi mo, kalungkutan. Taboy. Itaboy ang kalungkutan. Hindi yung pag dumating sa pinto, ang lungkot, iwe-welcome mo pa. Welcome, tagal-tagalan mo ha. Pag pumasok ang kalungkutan, itaboy mo. Ito ha. Sabi mo sa katabi mo, partner, makinig ka. Focus. Yung iba, wala namang lungkot na pumapasok, sinusundo pa. Pasok ka. I-entertain kita lungkot. Ume-embento pa ng problema. Ume-embento pa ng kalungkutan. Nasa loob ng bahay, tahimik na tahimik. Ang lungkot na ng Panginoon. Aba naman, wala ka namang mararamdaman dapat na lungkot. Ba't mo i-welcome sa kwarto mo? Kaya mamaya, naiyak ka mag-isa. Huwag mong i-welcome, huwag kang umimbento.
Ang nananatili sa kalungkutan ay nakakalimutang may Diyos. May Diyos ka, mahal na mahal ka, nakangiti sa'yo, tapos malulungkot ka. Nalimutan mo yatang may Diyos ka na dapat asahan at si Lord ang magbibigay ng tunay mong kaligayahan. Amen. Sige, palapakan mo si Lord. God is with you. Baka nakakalimutan mo. Kaya nagsabing, iniwan ako ng lahat. Sino sabi sa iyo? May Diyos ka pa. Psalms 43 verse 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit kinakausap ang sarili? Kaya huwag kayo masyadong malulungkot ha. Delikado. Baka mamay kausapin ang sarili. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat ikaw ay muling pupurihin ko ang tulong sa aking harapan at Diyos ko. Dahil ikaw ang Diyos ko, dapat ikaw ay stable. Sabi Diyos? Dapat para kang puno ng niyog sa gitna ng bagyo. Sino ditong na bagyo? May parating na bagyo. Uy, nakakalungkot at tamaan daw ang Batanes. Layo mo naman. Sabihin mo, praise God, hindi tatama sa buong Luzon. Maging masaya ka. Dapat para kang puno ng niyog. Binabagyo na. Parang nag-e-enjoy pa. Kasi niyo, magaling pa ang niyog. Marunong magsaya habang binabagyo. Ikaw binabagyo. Hello, God. Kaya sa tuwing makakita ka ng niyog, dapat kang magsaya. Enjoy na enjoy sa bagyong niyog. Okay? Asa na ka tayo? Bible pa kayo ito pinag-uusapan natin. Ito na. Seryoso, bagay naman tayo. Pastor, paano naman ako magiging masaya? May sakit ako. Nakahiga ako. Ano nakaka-enjoy doon? Sige. Sige, ganyan nararanasan mo. Pwede ka magreklamo na hindi ka makapag-basketball, makapagsayaw, o hindi ka makapamasyal kasi may sakit ka. Pero kung yun ang iniisip mo ay malulungkot ka nga, hindi ba pwede isipin mo, praise God, nakapagpahinga ka matagal-tagal. Gamitin mo yung time para makapag-niig kay Lord, makapag-pray, praise God. Ang busy-busy mo kasi. At least ngayon, naka-steady ka lang, may time ka kay Lord. Pero kapag hinanapan mo ang isang sitwasyon na nakakalungkot, malulungkot ka nga. Pero, tandaan, sa bawat sitwasyon na nakakalungkot, may nakatagong kasiyahan dito. Alam mo, hanapan mo. Pasensya na po kayo sa example ko. Pigaan mo. Sino dito naglalaba? Pinipigaan mo ng pilit. Kinakatasan mo ang bawat kasiyahan. Sino nagpiga ng kalamansi? Katasan mo. Kasi sa gitna niyan, meron niyang makakatas kang joy, kasiyahan. Because God is with you in every situation. Kaya kung nalulungkot ka kapatid, madalas ikaw din ang may kagagawan. Why? Kasi hindi mo pinipiga. Hindi mo kinakatasan. Pastor, kasi nawala ako sa honor, sa Latin honor. Nagkaroon ako ng 2.75. Kaya ang lungkot-lungkot ko, Pastor. Tatasan mo, may mapipiga ka dyan kasiyahan. At least, hindi ka na pressured mag-aral ngayon dahil wala ka nang magpapapressure sa'yo. O nga, no? Wala na ako ipaglalaban pa sa klase. Dahil may 275 na ako, hindi na ako panlaban sa Latin o hindi na ako mapipressure. Ano lang ako, relax na ako sa pag-aaral. O, kita mo na? Kung kasama ka sa Latin honor, gabi-gabi, puyat ka. Pagod ka lagi. May makakatas kang isang bagay na magpapasaya sa'yo. Pastor, kasi naghiwalay ang magulang ko. Broken family po kami. Paano po pipigaan ng kasiyahan yon? Broken family, naghiwalay ang magulang. Ano sasabihin mo? Tayo malungkot. Pagkahiwalay. Yun ba? No, pigaan mo. May kasiyahan dyan. Pigaan mo.
Hindi yan dahilan para huminto ka. Magpatuloy ka at magtagumpay dahil pwedeng ikaw mismo ang gamitin ng Diyos para ayusin muli ang pamilyang wasak. Pag nagtagumpay ka, ikaw na ang gagamitin ni Lord para mapagtagpo muli sila. Amen? Pero syempre, kung hindi mo naman kagagawan, yung kalungkutan, halimbawa, nasunugan ka, nanakawan ka, na-scam ka, niloko ka, syempre malulungkot ka, tama? Malulungkot ka, tao ka lang eh. Yes, tao ka lang. Pero may paalala ako sa lahat na nakaranas nito. Nasunugan, nanakawan, kung ano man. Pangyayari nakakalungkot, may sasabihin ako sa'yo, pwedeng malungkot, pero sandali lang. Ikaw naman, 3 years na. Patawarin mo na naman. Yung leader ko po kasi ganyan. Patawarin, sandali lang. Yan, kalungkutan na, ayos na yan. Walang perfect. Ikaw na lang. Okay na, sandali lang. Dapat malungkot. Ginawa ko na lahat eh. Mamaya, i-split na ako dito. Sandali lang. Kung malulungkot, pwede. Sandali lang. Konting panahon lang. Baka 10 years, sinisisi mo pa yung pangyayaring iyon, kaya ka nalulungkot. Tama na ha? Sandali lang. Umiyak, sige. Malungkot, sige. Pagkaiyak, tapos na doon. Okay na. Move forward. Keep moving. Keep moving. Keep moving. Pag naman yung gabi-gabi nasigaw ng ganyan, pupuntahan kita, i-deliverance kita. Huwag manatiling malulungkot o nalulungkot. Tama na. Okay na. Yan ang sinasabi ni Ezra. Yes, nalungkot ka kasi nagkasala ka, napalayo ka kay Lord. Pero dahil nakahingi ka na ng tawad, please lang, huwag ka na manatiling umiiyak. Tumayo ka, magsaya ka, because the joy of the Lord is your strength. Kung ang iyong lakas, in conclusion, tapos na po ako. Kung ang iyong lakas ay ubos na, huwag ka mag-alala. God's joy becomes your strength. Kung ang puso mo ay puno ng kabigatan, huwag ka mag-alala. His presence lifts you. Kung ang buhay ay napakahirap para sa'yo, huwag ka mag-alala. His unchanging love gives you the power to keep going. Always remember, the Lord is your safe place. His joy is your strength. Tapos na po. Hanggang doon na lang. May natutunan po ba kayo? Madami. Praise God, biyaya ni Lord. Sino ditong handa na yung mga taon, mga araw na ikay nalungkot? Babawi tayo. Masyado kang in-intimidate ni Satan. Masyado ka ng pinalungkot na sitwasyon. Pinalungkot na mga pangyayari. This time, babawiin natin lahat yon. Sino dito gustong bumawi? Ang lahat ng gustong bumawi, hindi na yan sinasabihan tumayo. Yan, babawi yan ha, babawi. Yung mga taon na ikaw ay umiyak, nalungkot, pinamukmok, pinupunta sa madilim, sa kalungkutan. This time, bibigyan ka ni Lord ng kakaibang joy! At alam mo, ang joy na to, ang magbibigay sa'yo ng panibagong lakas. Ano bang edad mo ngayon? Anong edad mo ngayon? Sabi ng isa, pinatanda ka na ng sitwasyon. Kat. Ngayong oras na to, papapatain ka habang nagpupunta ka sa Panginoon!
Wait lang ha. Sabi ko kanina, ang kumakanta ay sumasaya. Ikaw naman, hindi ka kumakanta. Para ko magsasaya niyan? Kumama. Kumanta ka, kumanta. Kumanta ka, kumanta. Wait lang. Kumanta na po ba kayo? Kumanta na kayo? O, samahan naman natin ang sayaw. May invite na asawa dito. Sasayaw. Sasabay po kayo, ha? Sasayaw po kami.
Okay, wait lang. Di ba tayo tapos? Mga hawa ka ngayon, mga hawa ka ng kaligayahan. Ng joy. Pwede ba umikot tayong lahat? Kahit hindi mo kakilala, batiin mo. Sabihin mo, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your The joy of the Lord is your strength. Ikot! Ikot, 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 ikot! 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 The joy of the Lord! Father God, itong pagsamba namin ng masaya sa iyo, Panginoon, ay para lang sa iyo lahat. Lord, salamat sa strength. Lord, masaya kami na alam namin masaya ka sa amin. Lord God, I declare, kung dumating man yung mga simpleng bagay na magpapalungkot sa amin, alam namin na ikaw ang magbibigay ng kasiyahan sa amin. Because you will make us happy! Thank you, Lord! Thank you, Lord God! Thank you, Lord God. This we pray in Jesus' name.